Sa loob ng 3 buwan, magmamakaawa ang pamilyang ito sa paanan ko. Ang reynang mapang-api na nag-aakalang nabibili ng ginto ang bawat hininga ng tao ay mawawalan ng trono. Ang lalaking nalunod sa sariling kayabangan at pot ay luluhod sa harap ng babaeng tinawag niyang basura. Isang dokumento lang ang kailangan ko upang gumuho ang kanilang kaharian. At sisiguraduhin kong sa oras na yon, walang luha ang papatak mula sa aking mga mata. Tanging ang malamig na sulyap ng tagumpay. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang pumunit sa katahimikan ng marangyang mansyon ng mga imperyal. Sinundan ito ng boses na kasing talim ng mga bubog na ngayon ay nakakalat sa sahig. Bakit hinayaan ng security na makapasok ang amoy pawis na doktorang ito sa loob ng bahay ko? Get her out of here! Ito ang boses ni Johann Imperial. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mukha ay puno ng kapuotan habang tinitignan ang dulo ng aking blouse na ngayon ay basa na ng pulang alak. Kagagaling ko lamang sa labas, pagod mula sa mahabang biyahe, at ito ang kanyang pagsalubong. Johann, calm down. Nakakahiya sa mga bisita. Boses naman yun ni Doña Beatriz na dahan-dahang bumaba sa hagdanan habang hawak ang kanyang mamahaling abaniko. Lumingon siya sa akin nang may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Dr. Maricruz. Masyado lang sensitibo ang anak ko. Pero siguro naman, bilang isang profesional, alam mong hindi angkop ang suot mong lumang sapatos sa loob ng bahay na ito? Nararamdaman ko ang lamig ng alak na nanunuot sa aking balat. Nuit mas matindi ang lamig ng aking titig sa kanila. Hindi ako kumurap. Hindi rin ako nag-atubiling itama ang tindig ko. Ang sapatos ko ay ginawa para maglakad at magsilbi, Doña Beatriz. Samantalang, ang alak na itinapon ng anak niyo ay nagsasabing mas maayos na ang reflexes ng kanyang mga braso kaysa sa huling medical report ni Dr. Renato. Based on the trajectory of that glass, your deltoid and triceps are functioning at 60% capacity, Johann. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagtatapon ng baso kung gusto mong muling makalakad. Napatigil silang dalawa. Ang pagiging prangka at luhika ng aking sagot ay tila isang sampal na nagpatahimik sa kanilang kayabangan. Sa loob ng 2 minuto, kailangang magsimula ang assessment session dahil kung hindi, ayon sa kontratang pilit nilang ipinapirma sa akin, mawawalan ako ng lisensya dahil sa maling akusasyon ng pagpapabaya. How dare you lecture me? Sigaw ni Johann. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng kanyang wheelchair. You're just a therapist. Isang katulong na may titulo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi ako yumuko. Nanatili akong nakatayo, tinitignan siya mula sa itaas. I am the doctor who will determine if you are still fit to lead the Imperial Group, Johann. Kung ituturing mo akong katulong, baka makalimutan mong ang katulong na ito ang may hawak ng ballpen na magsusulat ng kapalaran ng mga shares mo ngayong hapon. Oras na, Doña Beatriz. Dadalhin niyo ba ang anak niyo sa therapy room? O kailangan ko nang isulat sa report na wala na siyang mental capacity para magdesisyon para sa kumpanya? Nakita ko ang panginginig ng panga ni Doña Beatriz. Ang kanyang pagkukunwaring maawain ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Mabilis siyang sumenya sa mga helper upang iligpit ang mga nabasag na kristal. Huwag kang masyadong kampante, Mari. Maraming doktor ang dumaan sa mansyong ito, at lahat sila ay umalis na luhaan. Thumandong bulong ni Beatriz habang nilalagpasan ako. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi nila nakita dahil nakatalikod na ako. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking stethoscope at marahan itong hinawakan. Habang naglalakad kami patungo sa therapy room, napansin ko ang isang maliit na vial ng gamot sa gilid ng side table ni Johann. Hindi yon ang gamot na dapat niyang iniinom. Binuksan ko ang aking digital recorder sa loob ng bulsa nang walang nakakapansin. Ang bombang ito ay sasabog sa loob ng 24 na oras. Bukas, sa oras na ito, hindi na baso ng alak ang itatapon niyo, Johann.
Dahil sisiguraduhin kong ang katotohanan ang magpapabagsak sa inyong lahat mula sa pedestal na kinatatayuan nyo. Sa bawat hakbang ko sa pasilyong ito, nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ni Doña Beatriz na nakatusok sa aking likuran. Ang bawat dekorasyon sa mansyong ito, mula sa mga antigong florera hanggang sa naglalakihang mga chandelier, ay tila mga bantay na walang imik. Ngunit hindi ako narito para humanga sa kanilang yaman. Narito ako dahil ang bawat gamot na dumadaloy sa ugat ni Johan ay tila isang tanikala na sadyang idinisenyo upang hindi siya kailanman muling makatayo. Pumasok kami sa therapy room. Isang malamig at payapang silid na puno ng mga makabagong kagamitan na hindi naman nagagamit ng tama. Inilagay ko ang aking gamit sa lamesa. Ang tunog ng paglapag ng aking bag ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Hubarin mo ang robe mo, Johan. Kailangan nating simulan ang reflex testing. Ang utos ko. Ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. I don't take orders from you. Ang malamig na sagot ni Johan habang nananatiling nakatitig sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi ako sumagot sa kanyang pagmamataas. Sa halip, lumapit ako at mabilis na kinuha ang kanyang kanang kamay. Ang balat niya ay malamig, isang senyales ng mahinang sirkulasyon, ngunit may kung anong kuryente ang dumaan sa pagitan ng aming mga balat. Ang panginginig ng mga daliri mo ay hindi galing sa spinal injury, Johan. It's a neurochemical reaction. May iniinom ka bang gamot na hindi kasama sa prescription ni Dr. Renato? Tinitigan ko siya ng mataman, pilit na hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga matang puno ng pot. Anong pakialam mo? Dr. Renato is the best in the country. You're just a second-rate PT from a public hospital. Singhal niya habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. The best doctor in the country is giving you baclofen in dosages that are meant for horses, Johan. It's not relaxing your muscles, it's paralyzing them. Bulong ko. Sapat na upang siya lang ang makarinig. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Renato. Ang kanyang muka ay may bakas ng pagkagulat na agad niyang pinalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. Kasunod niya si Doña Beatriz. Ang abaniko nito ay mabilis ang pagpaypay, isang senyales ng pagkabahala. Dr. Mari, I heard you're questioning my protocol. Napaka-unprofessional naman yata niyan para sa isang baguhan. Ang boses ni Renato ay puno ng condescension. Inayos ko ang aking salamin at humarap sa kanya. Professionalism is about the patient's recovery, Dr. Renato. Not about following a protocol that hasn't changed in 6 months despite the lack of progress. Based on my initial assessment, Johan's atrophy is being accelerated by the very medication you're providing. How dare you! Sabat ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay tumaas ng 1 oktaba. Renato has been our family doctor for decades. You are here only because the board required a third-party specialist. Huwag mong isiping may kapangyarihan ka rito. Wala akong kapangyarihan, Doña Beatriz. Meron lamang akong katotohanan. Sagot ko habang dahan-dahang kinuha ang maliit na vial na palihim kong kinuha sa side table ni Johan kanina. Ipinakita ko ito sa kanila. Ang liwanag ng silid ay tumama sa likido sa loob, nagbibigay ng isang mapanganib na ningning. I'll have this analyzed. At kung mapatunayan kong mali ang sangkap nito, hindi lang lisensya ang mawawala sa inyo, Dr. Renato. Ang silid ay binalot ng isang nakabibiing katahimikan. Ang tunog lamang ng mabilis na paghinga ni Johan ang naririnig. Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Beatriz, isang hayagang banta na hindi ko maaaring balewalain. Get out! Ang mahinang utos ni Beatriz. Ngunit ang talim nito ay ramdam hanggang sa aking mga buto. I'll talk to the board. You are done, Maricruz. Hindi ako natinag. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Lungit bago ako lumabas, napatigil ako sa gilid ng drawer ni Johan na bahagyang nakabukas dahil sa pagkakabangga ng kanyang wheelchair. Doon, sa gitna ng mga nagusot na papel, ay may isang lumang litrato.
Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang litratong iyon, ito ay ang aking ama, kasama ang ama ni Johan sa isang construction site maraming taon na ang nakalilipas. At sa likod nito, may nakasulat na mga salita sa pamilyar na sulat kamay. Ang utang na dugo ay hindi kailanman mababayaran ng ginto. Mabilis kong iniwas ang aking tingin at tuluyang lumabas ng silid. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Hindi lamang ito tungkol sa rehabilitasyon ni Johan. Ito ay tungkol sa nakaraan ng aking ama na pilit nilang ibinabaon sa limot. Habang naglalakad ako sa labas ng mansyon, naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking mukha. Ang langit ay dumidilim, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng tahanang ito. Tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Huwag kang masyadong malalim maghukay, doktor. Baka sa huli, ang sarili mong libingan ang matagpuan mo. Pinisil ko ang aking cellphone at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ako takot sa dilim. Dahil ang dilim ang nagtuturo sa akin kung nasaan ang tunay na liwanag. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng opisina ni Doña Beatriz ay tila walang init. Ang bawat gamit sa loob ng silid na ito, mula sa lamesang gawa sa mahogany hanggang sa mga gintong figurin, ay sumisigaw ng kapangyarihan. Naupo ako sa harap niya nang hindi hinihintay ang kanyang utos. Tinitigan ko ang kanyang mga kamay na maingat na nag-aayos ng kanyang mga alahas, isang ritual ng mga taong gustong iparamdam na sila ang may-ari ng oras. Diretsuhin na natin ito, Dr. Cruz. Ang boses ni Beatriz ay malambing, ngunit may kalawang ng banta. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Ang iyong blouse ay kasing tigas ng iyong paninindigan. At sa pamilyang imperial, ang katigasan ng ulo ay hindi lunas, kundi isang sakit. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakasandal, hinihintay ang kanyang susunod na hakbang. Sa ganitong mga pagkakataon, ang katahimikan ang pinakamabisang sandata. Magkano? Tanong niya sabay, lapag ng isang blankong check sa ibabaw ng lamesa. Punan mo ang halagang gusto mo. 1,000,000 piso? 2? Higit pa sa kikitain mo sa pagtatrabaho sa mga pampublikong ospital sa loob ng 10 taon. Ang kailangan mo lang gawin ay bawiin ang iyong report sa board at umalis ng tahimik. Sabihin mo na lang na hindi mo kayang gamutin ang anak ko. Tinitigan ko ang puting papel sa harap ko. Ang bawat letra ng Imperial Group ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang simple migrama lamang, at mababago na ang takbo ng buhay ko. Ngunit sa likod ng aking isipan, nakikita ko ang mukha ng aking ama. Ang kanyang pagod, ang kanyang sugat, at ang kanyang dangal na hindi kailanman naiso ko. Akala niyo ba lahat ng tao ay may barcode sa Doña Beatriz? Kinuha ko ang ballpen sa aking bulsa. Ang tunog ng pagkilos nito ay parang pagkasa ng baril. Nakita ko ang mabilis na pag-angat ng kanyang kilay. Isang tagumpay na inaasahan niya. Ngunit bago pa siya makangiti, mabilis kong isinulat ang isang halaga at pinirmahan ang likod ng tseke. Napamaang siya nang makita ang isinulat ko. Ibinigay niyo ito sa akin, kaya akin na ito. Sabi ko habang kinukuha ang aking cellphone. Gamit ang digital banking app ng ospital, mabilis kong iniscan ang check at idinirekta ang pondo bilang donasyon sa charity ward ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Ang tunog ng notification ng matagumpay na transfer ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. What did you do? Gulat na tanong ni Beatriz. Ang kanyang abaniko ay tuluyan ng huminto sa paggalaw. Nag-donate ako, Donya. Salamat sa 5,000,000 piso. Maraming bata ang makakakuha ng libreng gamot dahil sa inyo ngayong araw. Ipinadala ko na rin ang screenshot ng transaction sa press relations ng inyong kumpanya.
Siguradong matutuwa ang mga shareholders na makitang ang Pamilya Imperial ay napaka-generous sa mga mahihirap sa kabila ng krisis na kinakaharap nyo. Ang mukha ni Beatriz ay naging kasing pula ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng galit at kahihiyan. Ang kanyang plano na patahimikin ako ay naging isang public relations nightmare para sa kanya. "You're playing with fire, Mari Cruz. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong sa kahit anong ospital sa bansa." Sigaw niya habang pilit na tumatayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig sa galit. Ang apoy ay nagbibigay ng liwanag, Donya. At sa pagkakataong ito, ang liwanag na yon ay nakatutok sa inyo. Tumayo ako ng may kumpiyansa. Tinitigan siya mula sa itaas pababa. Ang lunas para kay Johan ay hindi nabibili. At ang dangal ko ay hindi nyo kayang abutin, kahit itambak nyo pa ang lahat ng yaman nyo sa harap ko. Lumalabas ako ng opisina nang marinig ko ang isang tunog mula sa likod ng malaking pintuan sa pasilyo. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng wheelchair. Naroon si Johan. Ang kanyang muka ay hindi mababakas ng put, kundi ng isang malalim na paggalito. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano ko tinalo ang kanyang ina sa sarili nitong laro. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin habang nilalagpasan ko siya. "Dr. Cruz." Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong mula sa isang tao ngayang lamang, nagising mula sa isang mahabang bangumot. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa exit. Ngunit bago ko tuluyang lisanin ang mansyon, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Ang salamin nito ay madilim, ngunit ramdam ko ang titig ng kung sinumang nasa loob. Tumunog ang aking cellphone. Isang bagong message mula sa parehong unknown number. "Isang hakbang pa, at wala nang donasyong makapagliligtas sa iyo. Ang Imperial Mansion ay hindi lamang bahay, Mari. Ito ay isang puntod na matagal nang naghihintay ng bagong laman." Huminto ako sa gitna ng daan. Ang hangin ay malamig, humahampas sa aking mukha. Sa halip na matakot, naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Kung ang mansyong ito ay isang puntod, sisiguraduhin kong hindi ako ang ililibing nila rito. Ang 2:00 ng madaling araw ay ang oras kung kailan ang mansyon ng mga Imperial ay nagmumukhang isang higanteng kabaong na gawa sa marmol. Walang ingay, walang galaw. Tanging ang mahinang pag-ikot ng mga security camera sa bawat sulok. Ngunit sa silid ni Johan, ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak at gamot na pampatulog. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ay sapat na upang mapansin ng sinumang gising ang diwa. Ngunit si Johan ay nakaupo lamang sa kanyang kama, nakatingin sa kadiliman ng harden sa labas ng bintana. "Anong ginagawa mo rito? Tapos na ang shift mo." Ang boses niya ay paos, tila isang kalsadang matagal nang hindi nadadaanang ng ulan. "Ang Lunas ay walang shift, Johan. At ang mga kalamnan mo ay hindi marunong magbasa ng orasan." Lumapit ako at binuksan ang maliit na lamp sa tabi ng kanyang kama. Ang liwanag nito ay nagbigay ng anyo sa kanyang namumutlang muka. "Tumayo ka, na yun din." Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Renato? I'm paralyzed, Mari. Kahit anong gawin mong himala, ang mga binti ko ay kasing tigas na ng semento." "Ang semento ay nababasag, Johan. Ang kailangan mo lang ay ang tamang martilyo." Kinuha ko ang kanyang mga kamay at sa pilitan siyang hinila paupo sa gilid ng kama. "If you want to be a master architect again, you need to build your own foundation first. Start with your legs." "I said I can't," sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at frustrasyon. Hindi ko siya pinakinggan. Inilagay ko ang aking mga braso sa ilalim ng kanyang mga kilikili. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Isang hakbang lang, Johan.
para sa tatay ko, para sa katarungan na ipinagkait nila sa atin. Bulong ko sa kanyang tainga. Sa isang biglang galaw, sinubukan niyang itulak ang kanyang sarili gamit ang natitirang lakas ng kanyang mga braso. Ngunit ang gravity ay isang malupit na kaaway. Sa gitna ng aming pagpupumiglas, nawalan siya ng balanse. Isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng katawan sa carpeted na sahig ang umalingaw-ngaw. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, bumagsak din ako sa ilalim niya. Naramdaman ko ang bigat ni Johan sa ibabaw ko. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking pisngi. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Walang doktor, walang pasyente. Tanging 2 taong nakakulong sa gitna ng sakit at pangangailangan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, punong-puno ng paggalito, at isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng marahas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang malakas na pagsabog. Diyos ko! Johan! Anong nangyayari rito? Si Doña Beatriz. Nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng kanyang sedang pantulog. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng sukdulang gulat at pang-ingilabot. Ngunit alam ko ang ningning sa kanyang mga mata. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ito na ba ang sinasabi mong therapy, Dr. Cruz? Ang akitin ng anak ko sa gitna ng gabi habang hindi siya makalaban. Ang boses ni Beatriz ay tumaas. Sapat na upang magising ang bawat tao sa mansyon. Johan, anak, ayos ka lang ba? Anong ginawa ng babaeng ito sa'yo? Mabilis akong kumawala sa ilalim ni Johan at tumayo. Inayos ko ang aking blouse nang walang bakas ng kaba. Walang nangyayaring masama, Doña Beatriz. Sinusubukan lang naming mag-exercise. Exercise? Sa sahig? Sa madilim na silid? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Beatriz habang inaalalayan niya ang mga helper na buhatin si Johan pabalik sa kama. Napakalaking kahihiyan nito. Renato, tawagan mo ang board. Ang babaeng ito ay walang dangal. Ginamit niya ang kahinaan ng anak ko para sa sarili niyang pagnanasa. Tumingin ako kay Johan. Umaasang magsasalita siya. Umaasang sasabihin niya ang katotohanan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Tila ba gusto niyang maglaho sa kinatatayuan niya? Huwag mong gamitin ang konsepto ng dangal sa harap ko, Donya. Ang boses ko ay malamig at teryetso. Dahil alam nating dalawa kung sino ang tunay na walang dangal sa silid na ito. Lumakad ako patungo sa pinto. Ngunit bago ako lumabas, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay sa ilalim ng frame ng kama ni Johan habang kinukuha ko ang aking nalaglag na ballpen kanina. Isang maliit, itim na kagamitan. Isang hidden microphone. Isang listening bug na sadyang inilagay sa ilalim ng kama ng sarili niyang anak. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa aking palad. Tumingin ako kay Beatriz na ngayon ay abala sa pag-acting bilang isang inang nasasaktan. Ang babaeng ito ay hindi lamang mapang-api. Siya ay isang master manipulator na handang mag-spy kahit sa sarili niyang dugo. Lumabas ako ng mansyon habang ang ulan ay malakas pa rin ang buhos. Huminto ako sa ilalim ng shed at tinitigan ang maliit na device sa aking kamay. Ang bawat salita namin ni Johan, ang bawat pag-amin, ang bawat plano, narinig ng lahat. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang text mula sa unknown number. Napanood ko ang palabas niyo kanina. Napakagandang anggulo. Siguradong magugustuhan ito ng medical board kapag isinama ito sa report. Doña Beatriz bukas ng umaga. Goodbye, career. Goodbye, Mari Cruz. Pinisil ko ang maliit na listening bug hanggang sa marinig ko ang pagkasira ng mga microchips nito. Hindi pa tapos ang laban. Ang akala nila ay nakuha na nila ang alas ko. Ngunit hindi nila alam na ako ang nagsimulang mag-shuffle ng baraha.
Sa loob ng 24 na oras, ang puting blouse na ito na punong-puno ng mansa ng alak at gamot ang magiging matalas na ebidensyang magpapabagsak sa inyong lahat. Hindi sapat ang ginto ninyo para takpan ang amoy ng lason na itinanim ninyo sa sarili ninyong dugo. Habang iniisip ninyong tapos na ang karera ko, hindi nyo alam na sinimulan ko na ang paghuhukay sa inyong sariling libingan. Ang bawat patak ng chemical sa tela ay isang titik sa hatol na babasahin ko sa harap ng medical board. Ang isang gaya mo ay hindi dapat hinahaya ang humawak ng kahit anong lisensya. You are a predator, Marie Cruz. Ginamit mo ang propesyon mo para lapastanganin ang anak ko. Ang boses ni Doña Beatriz ay umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo, puno ng mapagkunwaring pot habang itinuturo niya ang pinto. Ang mga helper ay nakatunghay lamang, takot na gumalaw, habang ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa tensyon sa loob ng mansyon. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking bag, ngunit bago ako tuluyang lumabas, isang bagay ang mabilis kong dinampot mula sa sahig. Ang vial ng gamot na nalaglag ni Dr. Renato sa gitna ng kaguluhan kanina. Ang tunog ng pagtama ng maliit na bote sa aking palad ay tila isang kumpirmasyon ng aking susunod na hakbang. Lisanin mo ang pamamahay na ito bago ko tawagan ng mga pulis. Sigaw ni Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang abaniko. Hindi mo na kailangang mag-abala, Donya. Lalabas ako ng kusa. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Tinalikuran ko sila ng walang lingon likod. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng aking pananahimik. Nang makasakay ako sa aking sasakyan, ang ingay ng malalakas na patak ng ulan sa bubong ay tila isang walang katapusang palakpakan ng kadiliman. Kinuha ko ang vial at ang blouse na may mansa ng alak. Ang amoy nito ay hindi lamang ubas, may kakaibang tamis na nakakasulasok. Isang neuroinhibitor na sadyang ginagamit sa mga operasyon upang pansamantalang paralisahin ang kalamnan. Ngunit sa kaso ni Johan, ito ay ibinibigay sa kanya sa loob ng maraming buwan sa maliliit na dosis. Pinaharurot ko ang sasakyan patungo sa isang pribadong laboratorio ng isang dating kasamahan sa universidad. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng hudyat para sa simula ng digmaan. Wala ng doktor, wala ng pasyente. Ang natitira na lamang ay ang biktima at ang tagapagtanggol. Pagdating sa lab, mabilis kong inabot ang mga sample. Ang liwanag ng mga fluorescent light sa loob ay tila naghuhubad sa lahat ng kasinungalingang binuo ni Renato. Mare, ano ito? Sigurado ka bang gusto mong itest ito? Tanong ni Dr. Leo, ang aking kaibigan, habang tinitignan ang vial. Itest mo ang toxicity level, Leo, at hanapin mo ang presensya ng methocarbamol sa mataas na konsentrasyon. I need the results in 3 hours. Ang utos ko ay mabilis at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Habang naghihintay, naupo ako sa isang madilim na sulok. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa aking balat, ngunit ang init ng aking galit ang nagpapanatili sa aking diwa. Inilabas ko ang hidden microphone na nakuha ko sa ilalim ng kama ni Johan. Ang maliit na piraso ng metal na ito ang patunay na ang mansyon ng mga imperial ay hindi tahanan, kundi isang kulungan na may mga mata at tainga sa bawat sulok. Eksaktong 3 oras ang lumipas, lumabas si Leo mula sa laboratorio. Ang kanyang muka ay puno ng pang-ingilabot. Mare, ang dosis na ito ay sapat na para patigilin ang paggalaw ng isang malaking hayop. Kung 6 na buwan na itong iniinom ni Johan, hindi nakapagtatakang hindi siya makalakad. In fact, he's lucky he's still breathing. Sino ang nag-prescribe nito? Ang best doctor ng pamilya imperial. Ang mapait kong sagot habang kinukuha ang printed results. Salamat, Leo. Utang ko sa iyo ang buhay ng pasyente ko. Mabilis akong bumalik sa sasakyan. Ngunit bago ko pa man mapaandar ang makina, isang anino ang humarang sa aking bintana. Ang tunog ng marahang pagkatok sa salamin ay tila isang babala mula sa kailaliman. Si Aling Rosa.
ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng mansyon. Ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay hindi puno ng awa, kundi ng isang nakakatakot na katapatan sa kanyang amo. Doktora, ibigay niyo na po sa akin ang mga papel na yan. Alam ni Doña Beatriz ang bawat kilos niyo. Huwag niyo na pong ipahamak ang sarili niyo para sa isang taong wala namang pag-asa. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may hawak siyang cellphone na tila may kausap sa kabilang linya. Rosa, pati ba ikaw? Bulong ko. Ang hapdi ng pagkakatraidor ay tila isang sugat na biglang nabuksan. Kailangan ko pong protektahan ang pamilya imperial, doktora. Yan po ang trabaho ko. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit ang dalawang lalaking nakasuit mula sa likuran niya. Napahawak ako ng mahigpit sa folder. Ang sikat ng headlight ng isang paparating na sasakyan ay tila nagbigay ng hudyat para sa aking pantakas. Sa isang mabilis na galaw, isinara ko ang lock ng pinto at pinaharurot ang sasakyan. Muntik nang masage ang mga tauhan ni Beatriz. Narinig ko ang malakas na tunog ng mga gulong na humahagibis sa basang semento. Habang sa side mirror ay nakita ko si Rosa na nakatayo lamang, pinapanood ang aking paglayo. Ngunit ang huling nakita ko ay ang kanyang pagdukot sa isang envelope mula sa kanyang bulsa. Isang envelope na katulad ng sa akin. Isang nakakapangilabot na tanong ang pumasok sa aking isipan. May iba po bang nakakaalam ng sikretong ito? O sadyang ako ay nahulog na sa isang bitag na mas malalim pa kaysa sa iniisip ko? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng aking sasakyan ay tila mga palakpak ng mga demonyong na diriwang sa aking pagkatalo. Sa loob ng 10 taon, itinuring ko si Aling Rosa na parang sarili kong ina sa loob ng mansyong iyon. Ngunit ang bawat haplos niya sa aking balikat at ang bawat salita ng pag-aalala ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa aking tiwala. Ang halik ni Judas ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay amoy ng nilagang kape sa umaga at tunog ng malambot na tsinela sa pasilyo. Bumalik ako sa mansyon. Hindi dahil sa katangahan, kundi dahil kailangan kong kunin ang huling piraso ng ebidensya na nasa loob ng silid ni Johan. Ngunit pagtapak ko pa lamang sa gate, ang nakabubulag na liwanag ng mga camera flashes ang sumalubong sa akin. Dr. Cruz, totoo bang ninakawan mo ang pamilya imperial? Is it true that you were caught in a compromising position with the heir, Johan Imperial? Ang mga reporter ay tila mga buwayang naghihintay ng laman. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Beatriz sa grand staircase, nakasuot ng itim na sedang belo. Ang kanyang muka ay larawan ng isang inang hiyang-hiya at wasak ang puso. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay nakayuko, umiiyak ng walang tunog habang hawak ang isang maliit na jewelry box, isang heirloom na pagmamay-ari ng mga imperial. Marie, bakit mo ito nagawa? Ang boses ni Rosa ay nanginghinig, puno ng peking pait. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko ang pagdukot niya sa mga alahas mula sa vault ni Donya at ang pagsasamantala niya sa kahinaan ni Johan. Tumingin ako ng diretso kay Rosa. Walang luha sa aking mga mata. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na talim ng katotohanang ang bawat tao sa paligid ko ay may kaukulang presyo. Ang katapatan niyo ba ay kasing halaga lang ng isang box ng alahas, Aling Rosa? Ang boses ko ay mahinahon, ngunit sapat na upang mapatahimik ang ilang reporter. O baka naman ang nakatago sa loob ng box na yan ay hindi ginto, kundi ang konsensya nyo na matagal nyo nang naibenta? How dare you? Sigaw ni Beatriz, habang mabilis na lumalapit sa akin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol ay tila mga pako na ibinabaon sa aking reputasyon. You are a disgrace to your profession. Security, kalad ka rin ang babaeng ito palabas. Ayoko nang makita ang mukha niya sa loob ng bahay na ito. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ng 2 guard ang aking mga braso. Naramdaman ko ang higpit ng kanilang pagkahahawak, ang sakit na gumuguhit sa aking balat. Ngunit nanatili akong tuwid ang tayo. Inilabas ko ang aking ID at stethoscope mula sa aking leeg.
Dahan-dahan ko itong inilapag sa sahig sa gitna ng lahat ng kamera. Ang mansyong ito ay punong-puno ng lason, Doña Beatriz, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga nalilisik na mata. Ipinagtabuyan niyo ang tanging taong gustong magligtas sa anak niyo. Good luck sa pananatiling nakatayo kapag ang pundasyon ng inyong mga kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho. Kinaladkad ako palabas ng mansyon sa harap ng buong Maynila. Ang ulan ay mas lalong lumakas. Binabasa ang aking blouse. Hinuhugasan ang mansa ng alak, ngunit mas lalong pinapatindi ang init ng aking determinasyon. Nang sumara ang dambuhalang gate ng mga imperial, ang malakas na tunog ng metal na nagbanggaan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking tunay na misyon. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking palad. Hindi nila nakuha ang lahat. Sa loob ng aking bulsa, naroon ang maliit na piraso ng buhok ni Johan na nakuha ko kanina bago ang gulo. Ito ang gagamitin ko para sa isang independent toxicology report. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Dr. Cruz, kailangan nating mag-usap. Ang medical board ay nakatanggap ng mga litrato mo at ni Johan Imperial. At may nagpadala rin ng report na positibo ka sa paggamit ng bawal na gamot sa loob ng mansyon. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Ang bawat direksyon na puntahan ko ay may nakatanim na patibong. Hindi lang nila ako gustong paalisin. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko. Lumingon ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Sa itaas, sa bintana ng silid ni Johan, nakita ko ang isang anino. Nakatayo siya. Kahit nanghihina, kahit nanginginig. Nakatayo si Johan Imperial at nakatingin sa akin habang tinatakpan ng ulan ang aking paningin. Hindi pa ito ang dulo. Ito ang simula ng inyong pagkawasak. At sisiguraduhin kong ang bawat isa sa inyo ay iinom mula sa tasa ng sarili ninyong kataksilan. Darating ang araw na ang bawat kamera na ginamit nyo upang sakta ng aking dangal ay itatapat ko sa inyong sariling mga mukha habang lumuluha kayo ng dugo. Ang reynang mapang-api na nag-utos na kaladkarin ako sa labas ay matatanto na ang kalsadang kanyang tinapakan ay akin ng pagmamay-ari. Hindi ko kailangan ng sigaw para lumaban. Sapat na ang aking pananahimik dahil ang bawat segundong lumilipas ay isang pako sa kabaong ng inyong reputasyon. Maghanda kayo dahil ang doktorang itinapon nyo sa putikan ay babalik bilang ang tanging lunas na hindi nyo kailanman mabibili. Isang doktora mula sa isang pampublikong ospital, inakusahan ng pagnanakaw at pagsasamantala sa tagapagmana ng pamilya imperial. Ang boses ng news anchor sa radyo ay kasing talim ng isang rason na humihiwa sa aking sistema. Pinatay ko ang makina ng sasakyan. Nakatitig ako sa malawak na dagat ng mga barong-barong sa tondo, kung saan ang amoy ng kanal at basang basura ay mas tapat pa kaysa sa bango ng mga pabango sa loob ng mansyon. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong walang plano. At ako? Ang bawat hakbang ko ay nakaplano na bago pa man tumama ang sampal ni Beatriz sa aking mukha. Doktora Mari, totoo bang balita? Ang nanginginig na boses ni Lola Esperanza ang bumasag sa aking pag-iisip. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang maliit na dampa, hawak ang isang luma at kalawanging lata na naglalaman ng kanyang mga gamot. Huwag kayong mag-alala, Lola. Ang balita ay parang ulan. Lilipas din yan. Ang boses ko ay kalmado. Tila ba hindi ako ang pinag-uusapan ng buong bansa? Lumapit ako sa kanya at kinuha ang kanyang mga kamay. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na folder. Hindi ito ang tungkol sa kaso ko. Ito ay ang medical history ni Lola Esperanza na sadyang inayos ko para sa kanyang libreng operasyon. Doktora, may gusto akong ibigay sa inyo. Bulong ni Lola Esperanza habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na memory card mula sa loob ng kanyang lumang unan. Noong araw na maaksidente si Sir Johan sa construction site, nandoon ako.
Ako ang naglinis ng mga gamit na naiwan sa kalsada. Nakita ko ang kamera na ito na nahulog mula sa sasakyan ng mga imperial. Itinago ko ito dahil natatakot ako sa mga lalaking nakasuot ng itim na naghahanap nito. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit nanatiling estatwa ang aking mukha. Ang tunog ng pagpitik ng aking kuko sa plastic ng memory card ay tila isang hudyat ng pagbabago ng kapalaran. Ito ang dashcam footage ng araw na naging tila bangkay si Johan. Salamat, Lola. Malaki ang maitutulong nito. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Bago ako makalayo, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Doña Beatriz. Pinindot ko ang answer, ngunit hindi ako nagsalita. Hinayaan ko ang katahimikan na maging isang bitag. Maricruz, I hope you're enjoying the view of the slums. Ang boses ni Beatriz ay puno ng nakakasulasok na tagumpay. Sinira ko ng lisensya mo. Wala ng ospital ang tatanggap sa'yo. At si Johan? He believes everything. He hates you more than his own disability. Kung may kaunti ka pang hiya, ibigay mo na ang mga samples na kinuha mo at maglaho ka na. Hinawakan ko ng mahigpit ang memory card sa loob ng aking palad. Ang sakit ng pagkakatraidor ni Aling Rosa at ang sipayong ibinigay ni Beatriz ay naging isang malamig na enerhiya sa aking mga ugat. Doña Beatriz, ang boses ko ay kasing lalim ng isang libingang walang pangalan. Ang 5 milyong piso na kinuha ko mula sa inyo bilang suhol ay trending na ngayon sa social media bilang pinakamalaking donasyon ng Imperial Group sa charity ward. Ang publiko ay humahanga sa inyo ngayon. Ngunit paano kaya kung malaman nila na ang donasyong yon ay hindi galing sa inyong kabutihan, kundi bayad para patahimikin ang isang doktorang nakatuklas na nilalason niyo ang sarili ninyong anak? Narinig ko ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga sa kabilang linya. Ang tunog ng pagbagsak ng isang baso sa marmol na sahig ay malinaw na narinig ko, isang epekto ng kanyang gulat. You wouldn't dare. Nanginginig na ang kanyang boses. Watch me, Doña. Watch me as I use your own gold to burn down your palace. Huling sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Tumingin ako sa langit. Ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng araw ay tumama sa putik ng tondo. Inayos ko ang aking gusot na blouse. Ang sampal ng katahimikan ay nagsimula na. Habang iniisip nila na ako ay nagtatago at umiiyak, hindi nila alam na nasa kamay ko na ang digital na katotohanang magbubura sa pangalang Imperial sa mapa ng Maynila. Dahan-dahan kong isinuot ang aking salamin. Ang aking mga mata ay malamig, walang emosyon. Parang isang surgeon na handa ng humiwa upang tanggalin ang cancer. Pumunta ako sa isang internet cafe sa kanto. Sa loob ng 3 minuto, ang teaser ng video ni Lola Esperanza ay nakahanda na para sa isang nakaschedule na upload. Ang oras ay tumatakbo, Beatriz. At sa pagkakataong ito, hindi mo na kayang i-reset ang orasan. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ng lumang computer na ito ay tila tunog ng isang hatol na binabasa sa isang madilim na silid. Ang ingay ng mga bata sa labas ng internet cafe at ang amoy ng mainit na kable ay hindi nakakasagabal sa aking konsentrasyon. Sa screen, ang madilim at magulong imahe mula sa dashcam ni Johan ay dahan-dahang nagiging malinaw. Ang bawat kwadro ng video ay tila isang piraso ng katotohanang matagal nang ninakaw sa akin. Napatigil ang aking hininga nang makita ko ang sandali bago ang banggaan. Isang itim na sasakyan ang pumarada sa gilid ng kalsada. Ilang minuto bago dumaan ang sasakyan ni Johan. Nakita ko ang isang pamilyar na figura na lumabas, si Dr. Renato. Hawak niya ang isang bagay na tila isang syringe o maliit na device. Ngunit, hindi yon ang pinakamasakit na bahagi. Sa background, bago tumama ang sasakyan sa poste, nakita ko ang aking ama. Nakatayo siya sa construction site, pilit na kumakaway upang pigilan si Johan,
pilit na nagbababala. Ang aking ama ay hindi namatay sa aksidente. Namatay siya dahil sinubukan niyang iligtas ang lalaking pilit akong sinisira ngayon. Doktora, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Tanong ng bantay ng computer shop habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Ayos lang ako. Tapos na ang kailangan ko. Ang boses ko ay matatag. Kahit na nararamdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Ipinadala ko ang video sa isang encrypted cloud drive at gumawa ng 3 kopya. Ang unang 30 segundo ng video, ang bahagi kung saan malinaw na makikita ang mukha ni Renato sa crime scene bago ang aksidente, ay ini-upload ko sa isang anonymous social media page na may caption na, "Ang lason sa likod ng ginto. Abangan ang buong katotohanan sa Lunes." Paglabas ko ng shop, ang hangin sa tondo ay tila nagbago. Ang bawat taong nadadaanan ko ay tila may dalang banta. O baka ang sarili ko lang nakaisipan ang nagdidikta nito. Alam kong sa loob ng ilang minuto, makakarating ito sa kaalaman ni Doña Beatriz. At sa oras na yon, ang kanyang yaman ay hindi na magiging sapat upang patahimikin ang ingay ng social media. Mabilis akong sumakay sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa isang ligtas na lugar. Ngunit pagdating ko sa kanto ng avenida, isang itim na SUV ang biglang humarang sa aking harapan. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng mga gulong sa basang kalsada ay tila hudyat ng isang panibagong panganib. Bumukas ang pinto ng SUV. Akala ko ay mga tauhan ito ni Beatriz na handa akong kaladkarin. Ngunit ang lumabas ay si Johan. Nakatayo siya, hawak ang isang saklay, ang kanyang muka ay puno ng paghihirap at pawis. Mukhang pilit niyang tinalo ang lason sa kanyang katawan para lamang makalabas ng mansyon. "Mare, huwag kang umalis." Ang boses niya ay gumuho, tila isang toreng gawa sa buhangin na tinamaan ng alon. Napanood ko ang teaser. Totoo ba? Totoo ba ang nakita ko? Tinitigan ko siya ng malamig. Walang puwang ang awa sa aking misyon, kahit para sa kanya. Ang nakita mo ay ang simula lamang ng mga kasinungalingang itinanim ng sarili mong ina, Johan. Ang tatay ko ay namatay para iligtas ka, habang ang pamilya mo ay abala sa paglilibing sa akin ng buhay. Tulungan mo ako, Mari. Please. Lumapit siya ng paika-ika. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa desperasyon. Ibibigay ko ang lahat. Ang shares, ang kumpanya, ang lahat ng katotohanan kailangan mo. Huwag mo lang akong iwan sa dilim na ito. Bago ako makasagot, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa likuran. 3 lalaking nakasuit ang lumabas mula sa SUV at mabilis na hinawakan si Johan. "Sir, kailangan niyo na pong bumalik. Utos ito ng Donya," sabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. "Bitawan niyo ako! Mare! Mare, tumakas ka na! May plano silang gawin sa'yo ngayong gabi," sigaw ni Johan habang pilit siyang isinasakay pabalik sa sasakyan. Nagtama ang aming mga mata sa huling pagkakataon bago sumara ang pinto ng SUV. May isang bagay na iniwan si Johan sa sahig bago siya kinaladkad. Isang maliit na susi na may logo ng isang private vault sa Makati. Pinaharurot ko ang aking sasakyan sa kabila ng kaba. Ang laro ay naging isang karera para sa buhay. Ngunit habang tinitignan ko ang susi sa side pocket ng aking pinto, naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Ngunit hindi ito ang medical board. "Dr. Cruz, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Si Lola Esperanza, dinala siya rito sa emergency room. May mga lalaking pumasok sa dampa niya kanina. It's an emergency, Mari. She's calling for you." Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri sa manibela. Ginamit nila ang tanging taong tumulong sa akin. Ang put na nararamdaman ko ay tuluyan ng naging isang malamig na apoy. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. "Sige, Beatriz. Kung gusto niyo ng giyera sa gitna ng ospital,
ibibigay ko sa inyo ang isang operasyong hindi nyo makakalimutan. Titingnan ko kayong lahat mula sa itaas, habang ang inyong mga kasinungalingan ay unti-unting nilalamon ng apoy ng katotohanan. Ang mapagpanggap na matandang, iyon, na nag-utos na saktan ang isang inosenteng matanda ay mauubusan ng hininga sa takot kapag nalaman niyang hawak ko na ang leeg ng kanyang kumpanya. At ang taksil na doktor na gumamit ng kanyang lisensya para pumatay ay hihiling na sana ay hindi na lang siya ipinanganak. Hindi ako magluluto ng gante sa pamamagitan ng luha. Ihahain ko ito sa inyo ng malamig, matalas, at walang tira. Anong karapatan mong tumapak sa ospital na ito, Maricruz? Hindi mo ba alam na canceled na ang lisensya mo? Ang boses ni Dr. Renato ay umalingaw-ngaw sa sterile na pasilyo ng emergency room, puno ng lason at pagmamataas. Nakatayo siya roon, nakasuot ng kanyang pristine na white coat, na tila ba ang puti ng kanyang damit ay kayang itago ang itim ng kanyang budi. Sa likuran niya, 2 security guard ang mabilis na humarang sa akin. Ang lisensya ko ay maaring suspendido, Renato. Pero ang kaalaman ko sa mga maling ginagawa mo ay nananatiling aktibo. Ang sagot ko ay kasing lamig ng tiles ng ospital. Hindi ako huminto sa paglalakad hanggang sa magkaharap kaming dalawa, ilang pulgada lang ang layo. Nasaan si Lola Esperanza? Alam nating dalawa na hindi siya basta-basta nahimatay. Anong itinurok niyo sa kanya? You are delusional. Lola Esperanza had a stroke, a natural occurrence for her age. Tumawa siya ng mapait, isang tunog na nagpapanginig sa aking panga sa galit, ngunit hindi ko hinayaang makita niya. At kung ako sa'yo, aalis na ako bago ko tawagan ng mga pulis para ipa-arrest ka sa trespass at harassment. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang kaba, walang takot. Sa loob ng aking bulsa, mahigpit kong hawak ang susi na iniwan ni Johan. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kung hahayaan kong kontrolin ni Renato ang sitwasyon, mawawalan ako ng pagkakataong iligtas ang tanging saksi na may hawak ng katotohanan. Sige, tawagan mo ang mga pulis. Ang boses ko ay naging isang bulong na puno ng panganib. At habang hinihintay natin sila, pag-usapan natin ang toxicity level ng methocarbamol na natagpuan ko sa dugo ni Johan Imperial. O baka gusto mong pag-usapan ang dashcam video kung saan malinaw na makikita ang mukha mo sa crime scene ng tatay ko. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kislap ng takot na sinundan ng desperasyon. Sa puntong ito, ang orasan ng ospital ay tila naging tunog ng isang bomba na handa ng sumabog. Isang nurse ang mabilis na lumapit sa amin. Ang kanyang muka ay puno ng taranta. Dr. Renato, pumababa po ang heart rate ni patient sa ER-4. Hindi po tumatalab ang gamot. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Renato. Mabilis kong itinulak ang isa sa mga guard at tumakbo patungo sa ER-4. Ang tunog ng aking mga sapatos sa sahig ay tila isang mabilis na tambol sa gitna ng kaguluhan. "Stop her!" Sigaw ni Renato sa likuran ko. Ngunit huli na siya. Pagpasok ko sa silid, nakita ko si Lola Esperanza. Maputla, nanginginig, at hirap huminga. Ang monitor sa tabi niya ay naglalabas ng isang mahaba at nakakatakot na tunog ng babala. Mabilis kong tiningnan ang IV drip. Isang familiar na chemical ang dumadaloy doon. Hindi ito para sa stroke. Ito ay para patahimikin siya ng tuluyan. Mabilis kong hinablot ang gunting mula sa tray ng NARS at pinutol ang swero. Ang tunog ng pagtalsik ng likido sa sahig ay tila isang hudyat ng aking pagrerebelde sa kanilang sistema. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ng NARS. Ngunit bago pa siya makalapit, tinaas ko ang aking cellphone na nagpapakita ng isang live streaming video. Naka-live ako ngayon sa 10,000 followers. At ang bawat segundo ng pagsabotahe nyo sa pasyenteng ito ay napapanood ng buong bansa. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Kung gusto nyong mamatay ang career nyo kasama ng pasyenteng ito,
Subukan niyo akong pigilan. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng tensyon, kinuha ko ang aking sariling kit mula sa bag at itinurok ang kumpirmadong antidote na dinala ko mula sa lab kanina. Pinanood ko ang monitor. Dahan-dahan, ang matinis na tunog ay naging isang regular na ritmo. Ang tibok ng puso ni Lola Esperanza ay nagsimulang bumalik sa normal. Humarap ako sa pinto kung saan nakatayo si Renato. Ang kanyang mukha ay larawan ng sugdulang pagkatalo. Ngunit ang tagumpay na ito ay panandalian lamang. Alam kong may mas malaking banta na paparating. The key, Mari. The key is the only thing that matters now. Bulong ni Lola Esperanza nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. The vault. It's not just about money. It's about your father's last surgery. Naramdaman ko ang paglamig ng aking batok. Isang surgery? Ang aking ama ay isang construction worker, hindi isang doktor. Anong ibig sabihin ng matanda? Bago ko pa maitanong, muling bumukas ang pinto ng ER. Sa pagkakataong ito, hindi mga pulis ang pumasok, kundi si Doña Beatriz. Nakasuot siya ng itim na dress, elegante ngunit tila isang anghel ng kamatayan. May hawak siyang tablet at nang iharap niya ito sa akin, nakita ko ang isang imahe na nagpahinto sa paghinga ko, si Johan. Nakatali sa loob ng isang madilim na silid at may isang timer sa itaas ng kanyang ulo na mabilis na bumababa. The vault key for your husband's life, Mari. Ang boses ni Beatrice ay kasing tamis ng lason. You have 30 minutes. Choose wisely. Ang katarungan para sa tatay mo o ang buhay ng lalaking unti-unti mo nang minamahal. Ang aking lohika ay nagsimulang makipag-away sa aking damdamin. Ang susi sa aking palad ay tila naging kasing inet ng baga. 30 minuto. Sa loob ng maikling panahon na yon, kailangang timbangin ng aking otak ang halaga ng katarungan laban sa tibok ng puso ng lalaking unti-unti nang nagiging bahagi ng aking buhay. Tinitigan ko ang mga mata ni Doña Beatriz, mga matang walang bakas ng pagmamahal, tanging ang tuyong kislap ng kasakiman. Ang sarili niyang anak ay ginagawa niyang pain, na tila ba isang piraso lamang ng chess na handa niyang isakripisyo para manatili sa kapangyarihan. Hindi ako nanginginig. Sa katunayan, pakiramdam ko ay mas lalong tumalas ang aking pandama. Ang bawat mahabang hininga ng monitor sa tabi ni Lola Esperanza ay tila isang paalala na ang buhay ay isang marupok na sinulid. Dahan-dahan kong inayos ang kumot ng matanda, isang maliit at tahimik na pangako na hindi ko hahayaang masayang ang kanyang sakripisyo. Ito ang aking gintong sandali. Ang pagpili sa malasakit sa gitna ng nagbabagang panganib. 30 minutes, Mari. Huwag mong sayangin ang oras sa pag-iisip. Alam nating dalawa na kailangan mo ang mga imperial. Ang boses ni Beatriz ay parang kalasakas ng tuyong dahon sa semento. Hindi ko kailangan ang mga imperial, Donya. Kayo ang nangangailangan sa akin para itago ang inyong mga baho. Ang sagot ko ay kasing lamig ng bakal. Sige, ibibigay ko ang susi. Pero kailangang makita ko si Johan na buhay bago ko bitawan ang huling alas ko. Mabilis kaming kumilos. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na nagbibilang. Sumakay kami sa kanyang mamahaling sasakyan, kung saan ang amoy ng mamahaling leather ay hindi sapat upang itago ang amoy ng pagkabulok ng kanyang moralidad. Tahimik ang biyahe. Tanging ang mabilis na paghampas ng mga wiper sa salamin ang maririnig. Dahil muling bumuhos ang ulan, nakarating kami sa isang pribadong gusali sa Makati, kung saan matatagpuan ang mga vault ng pinakamayayaman sa bansa. Ang bawat sensor at retinal scanner na aming nadaanan ay tila mga mata ng isang dambuhala na nagbabantay sa mga lihim ng mga makasalanan. Pagdating sa harap ng vault number 408, naramdaman ko ang bigat ng susi sa aking palad.
Buksan mo na, utos ni Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay hindi na maitago ang panghinginig sa pananabik. Ipinasok ko ang susi. Ang marahang tunog ng pagpihit ng mga metal na mekanismo sa loob ng pinto ay tila isang hatol na binabasa. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa amin ang isang maliit na espasyo na puno ng mga dokumento at isang lumang itim na bag ng doktor. Dinaluhong ni Beatriz ang mga papel. Ngunit ako ay napatitig sa bag ng doktor. Binuksan ko ito at nakita ang isang surgical logbook. Ang bawat pahina ay sulat kamay ng aking ama. Ngunit ang pinakahuling entry ang nagpahinto sa pagtibok ng aking puso. Patient, Johan Imperial. Procedure, Emergency Nerve Reconstruction. Surgeon, Rafael Cruz. Assisted by Dr. Renato Valdez. Ang aking ama, hindi siya simpleng construction worker. Siya ay isang surgeon na tinanggalan ng lisensya at ipinatapon sa hirap dahil sa isang pagkakamali na sadyang ibinintang sa kanya ng mga imperial 30 taon na ang nakalilipas. At ang huling surgery na sinasabi ni Lola Esperanza? Ito ang operasyong nagligtas kay Johan noong bata pa siya. Ang operasyong naging mitsa ng pagkasira ng buhay ng aking ama. Nahanap ko na, bulong ni Beatriz habang hawak ang isang luma at madilaw na kasulatan. Ang orihinal na testamento ng yumaong Don Imperial na nag-aalis sa kanya sa lahat ng pamana kung mapapatunay ang may kinalaman siya sa ilegal na transaksyon ng kumpanya. Ngayon, Mary, oras na para magpaalam. Sa isang mabilis na galaw, inalabas ni Beatriz ang kanyang cellphone. Renato, tapusin mo na. Huwag! Sigaw ko. Ngunit isang malakas na tunog ng pagsabog mula sa labas ng gusali ang yumanig sa buong palapag. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay. Ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa. Ang liwanag mula sa emergency lights ay nagpakita ng isang anino sa pintuan ng vault. Johan? Tawag ko. Ang aking lohika ay pilit na nilalabanan ang takot. Ngunit hindi si Johan ang lumitaw. Ito ay si Renato. May hawak na baril at ang kanyang mukha ay puno ng sugat at dugo. Hindi na ninyo kailangan ang vault na ito. Dahil dito na kayo maglalagay ng habambuhay. Isinara ni Renato ang dambuhalang pinto ng vault mula sa labas. Ang huling tunog na narinig ko ay ang mabigat na pagbagsak ng mga metal bolts. Kami ay nakulong sa loob ng isang silid na walang hangin, kasama ang babaeng pumatay sa aking ama at ang mga dokumentong mapapalaya sana sa amin. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang liwanag ng aking cellphone ay tumatama sa mukha ni Beatriz na ngayon ay puno na rin ng takot. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng surgical logbook ng aking ama. Isang maliit na bote ng gamot na may pamilyar na label. Isang adrenaline shot. At isang note para sa huling sandali. Gamitin ng may katalinuhan. Naintindihan ko na. Ang vault na ito ay hindi lamang imbakan. Ito ay isang operasyon na matagal nang inihanda ng aking ama para sa araw na ito. Beatriz, kung gusto nating mabuhay, kailangan mong gawin ang eksaktong sasabihin ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang pagiging donya ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang misteryo ay nananatili. Nasaan si Johan? At ang pagsabog ba sa labas ay bahagi ng plano ni Renato? O may iba pang puwersang dumating para tapusin ang lahat? Nakatitig ako sa unti-unting paghina ng liwanag ng aking cellphone habang ang bawat buntong hininga ni Doña Beatriz ay tila isang paalala ng nauubos naming oxygen. Ang dambuhalang pinto ng vault na ito ay tila isang pader na humahati sa amin mula sa mundo ng mga buhay. Ngunit sa halip na mabalot ng takot, ang aking utak ay parang isang computer na mabilis na nag-a-analyze ng bawat posibleng solusyon.
Hindi ako mamamatay rito kasama ang babaeng sumira sa aking ama. Marie, hihilingin ko na lang na sana ay pinatay mo na lang ako kanina. Ang boses ni Beatrice ay nanginginig. Wala na ang kislap ng pagiging reyna. Tumahimik ka, Beatrice. Ang ingay mo ay kumakain ng oxygen. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Lumapit ako sa itim na bag ng doktor ng aking ama. Sa ilalim ng surgical logbook, may isang maliit na magnetic resonance tool. Naintindihan ko na. Ang aking ama, bilang isang henyo sa deconstruction, ay alam ang kahinaan ng mekanismo ng vault na ito dahil siya ang nagdisenyo ng seguridad ng Imperial Plaza 30 taon na ang nakalilipas. Inilagay ko ang tool sa gitna ng pinto, nararamdaman ang marahang vibration ng mga gear sa loob. Ang tunog ng pag-ikot ng metal sa semento ay tila isang kumpas ng orasan patungo sa katarungan. Sa isang malakas na pagpihit ng aking braso, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang sariwang hangin na pumasok ay tila isang bagong buhay na ibinigay sa akin. "Tumayo ka riyan! May pupuntahan tayong pagtitipon," utos ko kay Beatrice habang kinakaladkad siya palabas. Mabilis kaming nakarating sa Imperial Grand Ballroom. Ang ingay ng mga tawanan, ang kislap ng mga chandelier, at ang amoy ng mamahaling pabango ay tila isang malaking insulto sa lahat ng pinagdaanan ko. Sa gitna ng stage, nakatayo si Dr. Renato. Nakataas ang baso ng champagne, handang ibahagi ang kanyang tagumpay bilang bagong chairman ng Imperial Group. Sa gabing ito, ating ipinadiriwang ang bagong simula ng ating kumpanya sa ilalim ng aking pangunguna. Ang boses ni Renato ay puno ng kumpiyansa. "Ang bagong simula ba ay nangangahulugan ng bagong listahan ng mga pinatay mo, Renato?" Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na upang mapatigil ang lahat ng musika at usapan. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Kasama ko si Beatrice na ngayon ay mukhang basahan, puno ng alikabok at takot. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang hatol. "Marie Cruz, anong karapatan mong tumapak dito?" Sigaw ni Renato. Ngunit ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay nang makita niya ang itim na bag na hawak ko. Ang karapatan ko ay nagmula sa katotohanang nakatago sa surgical logbook na ito. Itinaas ko ang notebook ng aking ama. "Ang katotohanang nilason mo si Johan Imperial sa utos ng babaeng ito at ang katotohanang pinatay mo ang aking ama dahil sa kanyang nalalaman." "Security! Ilabas ang baliw na babaeng yan!" Utos ni Renato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa tindi ng desperasyon. Ngunit bago pa makagalaw ang mga guard, isang boses ang narinig mula sa likuran ng stage. "Huwag ninyong hawakan ang asawa ko." Isang nakakabinghing katahimikan ang bumalot sa hall nang dahan-dahang lumabas si Johan. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag at puno ng bignidad. Sa likuran niya ay si Attorney Victor at ang mga operatiba ng NBI. "Johan, nakakalakad ka na?" Bulong ni Beatrice. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Salamat sa tunay na gamot na ibinigay ni Marie, Mama. At salamat sa inyo ni Renato dahil ipinakita niyo sa akin kung sino ang tunay na kaaway sa buhay ko." Ang boses ni Johan ay malamig na parang yelo. "Renato Valdez, arestado ka sa kasong attempted murder, malpractice at pagnanakaw ng ari-arian. At ikaw, Mama, ang bawat pirma mo sa mga illegal na transaksyon ay hawak na ng mga awtoridad." Mabilis na pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng mga bakal na posas na kumakapit sa mga pulso ni Renato at Beatrice ay tila isang masarap na himig ng hustisya sa aking pandinig. Ang bawat flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanila, hindi para sa karangalan, kundi para sa kanilang sukdulang kahihiyan. "Marie, patawarin mo ako." Ang pagmamakaawa ni Aling Rosa mula sa gilid, ngunit hindi ko siya nilingon. Nilagpasan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kabayaran.
Humarap sa akin si Johan sa gitna ng ballroom. Lumuhod siya sa isang binti. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng emosyon. Mari, alam kong marami akong pagkukulang. Pero gusto kong bumawi. Pakasalan mo ako. Tayo na ang mamuno sa Imperial Group. Gagawin nating tama ang lahat. Tinitigan ko siya. Walang kaba, walang mabilis na tibok ng puso. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay, ngunit hindi para tanggapin ang kanyang singsing, kundi para ibalik ang kanyang susi. Ang pagtayo mo sa iyong sariling mga paa ay sapat na bayad para sa serbisyo ko, Johan. Pero ang buhay ko ay hindi bahagi ng anumang merger. Ang boses ko ay matatag. Gusto kong magsimula muli, hindi bilang Mrs. Imperial, kundi bilang Dr. Mari Cruz. Ang doktorang nagpatunay na ang katotohanan ang pinakamabisang gamot. Tinalikuran ko siya sa harap ng buong press at ng elite society ng Maynila. Naglakad ako palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng aking sariling kalayaan. Ang hangin sa labas ay sariwa, at ang ulan ay tuluyan ng tumila. Ang pagsikat ng araw sa silangan ay tila isang malambot na haplos ng tadhana, nagbibigay ng bagong kulay sa mga pader ng Cruz Rehabilitation Center. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan ng pamilya imperial. Ang bawat hakbang ko sa loob ng sarili kong klinika ay may dalang bigat ng kumpiyansa at gaan ng isang buding malinis. Hindi ko na kailangang isuot ang lumang blouse na may mansa ng alak. Ngayon, ang suot ko ay ang puting coat na may nakabalunbon na pangalan, Dr. Mari Cruz, Specialist. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte. Nakuha ito sa bawat ngiti ng mga pasyenteng mahihirap na ngayon ay libreng ginagamot sa sentrong itinatag ko gamit ang settlement na nakuha ko mula sa kaso. Ang pangalan ng aking ama, si Dr. Rafael Cruz, ay tuluyan na ring nalinis. Ang kanyang surgical logbook ay nakadisplay sa lobby ng klinika. Isang paalala na ang katotohanan ay maaaring ibaon sa lupa, ngunit kailanman ay hindi ito mamamatay. Nabalitaan ko ang tungkol kay Doña Beatriz. Ang babaeng dating kinatatakutan ng buong Maynila ay ngayon ay nag-iisa sa loob ng malamig na selda. Ang bawat alahas niya ay naisandata na para bayaran ang mga biktima ng kanyang mga illegal na transaksyon. Si Dr. Renato naman ay tinanggalan ng lisensya at nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay naging permanenteng bahagi na ng kanilang pagkakakilanlan. Doktora, may naghahanap po sa inyo sa labas. May dala pong mga plano ng gusali. Ang boses ng nurse ko ay puno ng ngiti. Paglabas ko, nakita ko si Johan. Nakatayo siya ng tuwid sa tabi ng kanyang sasakyan. Walang saklay, walang wheelchair. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng put, kundi ng isang payapang pagtanggap. Ang bagong wing ng sentro mo, Marie. Natapos ko ng blueprint, sabi ni Johan, habang iniaabot ang mga papel. Ang kanyang Taglish ay mas naging natural, mas malapit sa realidad. Gusto kong siguraduhin na ang pundasyon nito ay kasing tibay ng paninindigan mo. Tiningnan ko ang mga plano. Maganda, elegante, at higit sa lahat, nakadesenyo para sa ikabubuti ng mga pasyente. Salamat, Johan. Ang kumpanya mo, kumusta na? Tanong ko, habang naglalakad kami sa harden ng klinika. The Imperial Group is changing. We're focusing on sustainable housing now. At gaya ng itinuro mo, I'm learning to walk one step at a time without stepping on others, sagot niya. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Marie, alam kong sinabi mo na ayaw mo ng merger. Pero baka pwedeng humiling ng isang kape? No contracts, no lawyers. Just us. Napangiti ako ng bahagya. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Ngunit ang pag-asa ay laging naroon. Isang kape lang, Johan, at ikaw ang tatalo sa bill. Habang pinapanood namin ang mga pasyenteng dahan-dahang naglalakad sa garden,
Naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging isang manggagamot. Ang paghilom ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga buto at kalamnan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad mula sa putikan ng kataksilan. Tiningnan ko ang langit. Ang ulan ay matagal nang tumila, at sa wakas, ang bawat hininga ko ay malaya na. Ako si Marie Cruz, at napatunayan ko na ang pinakamabisang lunas ay hindi ginto, kundi ang isang pusong tumatanging sumuko sa dilim. Ang gabi ng mga imperial ay natapos na. At sa pagsisimula ng aking sariling umaga, alam kong ang katarungan ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang realidad na aking pinaghirapan.